Time check muna tayo. Ang Philippine Standard Time po natin ay 5:14 ng umaga. Ngayon naman dumako na po tayo sa lagay ng panahon sa susunod na 3 araw. Para po dyan sa Baguio City, magiging partly cloudy with isolated rain showers or thunderstorms. Yan po ay bukas hanggang sa darating na Sunday. Para naman po dito sa atin sa Metro Manila, magiging maulan po ang ating panahon, kaya wag na wag pong kakalimutan ang mga payong kung kayo po ay lalabas sa bahay. Yan po ay sa Friday hanggang sa Sunday. Para naman po sa mga Cebuano, malaki po ang chance of rain bukas, pero good news, mababawasan naman po ito pagsapit po yan ng Sabado at ng Linggo. Para naman po sa Metro Davao, may kagandahan pa po ang panahon, pero andyan pa rin po ang posibilidad na makaranas ng mga rain showers. Yan po ay bukas hanggang sa weekend. At panghuli na lang po natin dyan naman po sa may Zamboanga City. Magiging bahagyang maulap po ang kalangitan na meron pa rin po mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Yan po ay bukas hanggang sa darating na Linggo. Yan naman alamin po natin agwat ng temperatura sa tourist destinations ng bansa. Diyan po sa Vigan, Ilocos Sur, meron po 25 to 31 degrees Celsius. At diyan naman po sa Banawe Rice Terraces, napakalamig po ng temperatura. Yan po ay meron lamang 15 to 22 degrees Celsius. Dito naman sa El Nido, Palawan, meron din po 25 to 31 degrees Celsius. At diyan naman po sa Camiguin Island, meron pong 23 to 31 degrees Celsius. Kailan nga ba isinasagawa ang fogging? Alamin niya dito sa tamang oras. Isa sa mga aksyong ginagawa ng mga eskwelahan, bahay at mga gusali tuwing dengue season ay ang fogging o ang pagpapausok gamit ang mga kemikal para mapuksa ang mga lamok. Ginagawa ang fogging upang masugpo ang Aedes aegypti o ang lamok na nagdadala ng dengue virus. Ang fogging ay ginagawa tuwing alas 8 hanggang alas 10 ng umaga o di kaya mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Sa mga oras na ito, aktibo ang dengue carrier ng mga lamok. Kinakailangang walang tao sa lugar kung saan isasagawa ang fogging upang maiwasan ang pagkalanghap ng usok na pwedeng maging sanhi ng suffocation. Maaari ring maapektuhan ang mga nagsasagawa ng fogging kaya nararapat na magsuot ng face mask, protective gloves, long sleeves, pantalon at sapatos. Ang fogging ay isa lamang sa mga paraan para mabawasan ang lumalalang kaso ng dengue sa ating bansa. Inirerekomenda rin ang simpleng paglilinis ng ating kapaligiran at tahanan para hindi ito pamugaran ng mga lamok.